So, pag-uusapan natin ay patungkol, no, sa kaisipan ng tao. No? Yung membro ba kayo ng KKK? No? No? Yung di ba? Yung unang-una kaalaman o katalinuhan, no? Kakayahan, no? Kapangyarihan, di ba? So, lahat ng tao ay may ganyan. May ganyang kakayahan. May ganyan estado na pwedeng magamit sa kanyang buhay. Amen ba yon? Amen. So, sobrang talino ng tao ngayon. No? Makikita natin dito sa picture na to, no? So, grabe ang talino ng tao. No? Lahat kaya niyang magawa basta ginusto niya. No? So, ngayon, di ba sabi nga ng mga dalubhasa sa pag-iisip, di ba? Babasahin ko. Para may data talaga ako. May basihan tayo. So sabi, sobrang powerful daw ng mind ng tao. The human mind is incredibly powerful, sabi. Capable of shaping thoughts, behaviors, and even reality itself. No? Sabi doon, the mind's influence extend to physical well-being and emotional state, highlighting the interconnectedness of mind and body. So nakikita natin doon kung ano ang sitwasyon ng utak, ng isip ng tao, yun ang sitwasyon ng kanyang katawan. So yun ang ginikilos ng kanyang katawan. Okay po ba yun? Tama po ba yun? Check mo nga yung isip ng katabi mo. Tulog pa ba? Gisingin natin. So napakadaming nagagawa na ng isip ng tao. Diba? Sabi nga doon, meron na tayong, sa panahon natin ngayon, sa era natin ngayon, meron na tayong digital literacy na sinasabi. Diba? Ito yung, it's not just about using technology, but also about understanding its application or implications. Digital literacy, sabi doon, it's increasing vital for navigating today's world, impacting various aspects of human minds and society. Diba? Andyan, papasok dyan, siyempre yung AI everywhere. No? Makikita nyo siya, mapapanood nyo siya sa social media, sa Facebook, basta on the web, in the web. Yung SGN connectivity infrastructures. No? Meron tayong automotive innovations. Diba? Sobrang galing na ng tao. Yung nagagawa ng tao, yung kotse, kaya niya nang paandarin sarili niya, sasakay ka na lang. No? Saan mo ba gustong pumunta? No? Hindi ka na mag-drive, hindi ka na mapapagod. No? Extended reality, no? Yung mga platforms na ganyan, XR, ABR, VR, no? Sustainability and green tech. Grabe, marami na tayo ditong gumagamit sa bubong, ano ba 'yon? Yung LED solar panels, no? Biometric and security upgrades, no, sa mga bahay natin, sa tahanan natin, sa mga bahay natin, sa companies natin, no, sa mga pinagtatrabahuhan natin. Ito pa, yung smart home tech, no? May CCTV ka na, etc., no? Talaga ang gagawin mo na lang, pwede itong voice activated, remote control. So ganun ka vast, ganun kalawak, no? Yung kaisipan ng tao. Pero subalit, dadapat. ang utak o ang isip ng tao ay may limitasyon. Yun ang nakakalungkot doon. May limitasyon. No? Pag na-overuse, may institusyon. Nakaabang. Diba?
Grabe ang utak ng tao. Di ba? Sobrang, lahat kaya niyang gawin kung iisipin niya eh. Pero nakakalungkot kapatid, mabibigo ka at mabibigo ka. Dahil hindi permanente ang KKK ng tao. Kaalaman, kapangyarihan, kalakasan ng tao. Yan ay may limitasyon. Okay, balik tayo. Ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat nating isipin o gawin. So ito, perspective. Yan. No? Anong sa Tagalog ang perspective? No? Yun, pananaw. So, ang tayo, kailangan natin, meron tayong tamang pananaw sa buhay. Okay? Sabi sa perspective, tamang pananaw sa buhay. Ang sabi doon, what is the meaning of perspective in life? Sabi doon, in general, perspective can refer to a person's outlook, view, or point of view on something such as an event, situations, or a person. So, kailangan natin, meron tayong, wag mo na yan. Pakibalik nga. Surprise ko pa naman yan, napindot ko tuloy. So yan, situation or a person. So may mga sitwasyon tayo na nangyayari sa buhay natin, no? Na kailangan natin lagyan ng tamang pananaw o right perspective. Di ba? Halimbawa, di ba? Talagang yung nangyari sa akin kagabi. Talagang pinaalala sa akin ng Lord, tao ka lang. Mas mataas ako. Mas malaki ako. Ginamit agad sa akin yung right perspective. Sabi niya, ako Lord, bumaha na naman Lord. Hirap na naman ako Lord. Puyat na naman ako Lord. Pero hindi anak. Use the right perspective. Kahit bahayan, may bahay ka pa din. No? May matutulugan ka pa rin anak. Kasi mahal kita. Kaya ako ginawa yan. Provide ko yan sa'yo. Kaya umulan, kapatid. Kaya anak, umulan. Dahil wala na kayong tubig. Panligo. So, salamat Lord. Sabi ko, salamat Lord. Grabe. Napakabuti mo. Bukas ulit. Sabi ko gano'n. Yun. Nagamit ko agad. Napakabuti talaga ng Panginoon. Lahat ng nilalang niya, lahat ng ginawa niya sa buhay ko, sa buhay ninyo, may purpose. May gamit, kapatid. May blessing, kapatid. Na sa tao, kung ito ay gagamitin niya sa matuwid, sa maayos, sa mabuti, na ikakarangal ang Panginoon. Amen? Sa mga magkakapatid, ako, pag uwi ko ng bahay, Sister Jing, anong ulam? Sardinas. Sardinas na naman? Right perspective. Roast bowl naman. Diba? Grabe, roast bowl. Sino pa ayaw sa roast bowl? Diba? Ito pa, kahit hindi nagisado. Panalo, diba? So sa mga anak natin, nanghihingi ng baon. Kailangan gumagamit din kayo ng right perspective. Diba? Pag binigyan ni tatay, nak, ito baon mo, 100 pesos. 100 lang, tay. Nak, do the right perspective. Yung iba, 50 pesos lang. Sa'yo, 100 pesos. Grabe, ganun kabuti ang Diyos. Di ba? His blessing, His blessing is His, sufficient, no? Yung kanyang blessing, yung kanyang pagbibigay sa iyo ng mga blessing, pagpapala, sapat, no? Hindi nagkukulang ang Panginoon sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Ano pa? Yung sa mag-asawa, di ba? Nag-text si Mr. Han, babe, malilate ako, may meeting kami. Diba? May dinner kayo. Sabi ni Mrs., nainis na naman, dumating ka, late ka.
Bakit ngayon ka lang? Sabihin mo sa asawa mo, use the right perspective. Praise God, nakauwi pa rin ako po. Di ba? May kasabay ka pa rin mag-dinner. May kasabay ka pa rin kumain. No? Gusto mo ba yon? Ayaw mo ba yon? Hindi, syempre, di ba? Right perspective. Okay, bibigyan, para magising kayo, may exercise lang tayo. Konti, ha? Oh, meron lang tayo activity na gagawin. So, gaano ka-powerful ang tao? Yung mind niya. Pero, may limitations. No? Ito ay, pwede ka pa rin mawala. Pwede ka pa rin mapunta sa danger or sa panganib once na hindi mo tinama ang pag-iisip mo. Amen? Ito. So, turo sa taas. Nasaan ang kanang kamay? Kanang kamay. O yan, kanang kamay pa lang. Di na alam. So, yan. So, asan ang, kunyari, may relo. Relo. Nasaan ang number 12? Yes. Yan, number 12. Ituro. Tapos, iikot pa-clockwise. Ikot pa-clockwise. Oh, clockwise, counterclockwise. Diyan pa lang nagkakamali na tayo. No, yung isip natin. Clockwise. O, alam kong magkakamali kayo, alam kong magkakagulo tayo, nagbaon ako ng relo. Yan. So, yan. O, pagdating sa 12, o, ikot, clockwise. Yan. Yan po ang clockwise. Ano yung counterclockwise? Yung pabaliktad. So, diyan tayo nagkakamali. No? Sa perspective pa lang. Bro, ang tingin mo dito, ito 12? Ano tingin mo? Hindi, clockwise yan. Hindi, clockwise yan. Di ba? So, very limited ang isip ng tao. Doon pa lang may conflict na. Doon pa lang nagkakagulo na tayo. Di ba? Kung hindi mo iisipin yung tama, mali ka. magkakamali ka. Lalo na pag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Diba? Ulit. Clockwise. Ikot. Huwag dito. Kasi iba yun. Ayan. O, sasabihin nyo lagi, right perspective lang, kapatid. Diba? Amen? Amen. So, sabi to, the right perspective, pag tama, it's God's perspective. No? Pag ito ay naaayon sa salita ng Panginoon, ito ay naaayon sa pangako, no? Sa katuwiran ng Panginoon, that's God's perspective. Yun ang gusto ng Panginoon na isipin natin, mga kapatid. No? God's perspective, it's a divine perspective. No? Ano ba yung divine perspective? Sabi, refers to the understanding and interpretation of events, circumstances, and truths from God's viewpoint. No, ang nakatingin na ang Panginoon, hindi ikaw. Rather than a human or worldly perspective. No, pag worldly perspective, yan, magkakaroon tayo ng chaos niyan, magugulo tayo. Pero God's perspective, a divine perspective, it's from God. Nakikita mo yung gustong gawin o gustong gawin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na gawin mo. Di ba? Nabubulol ako. So, ganun yun, no? Isip ng Panginoon, ways ng Panginoon, yung gustong gawin ng Diyos na gawin mo. Amen? Okay. Tuloy tayo. Sabi doon, divine perspective, it involves seeing things as God sees them. Di mo? Aligning one's thoughts and action with His will and purpose. No? Seeing things as God sees them, sabi. No? This involves recognizing that God's ways and thoughts are higher than human ways and thoughts. No? It seems seeking to understand and follow God's purpose for one's life in the world. No?
Divine perspective offers a deeper understanding of moral and spiritual truths. Sabi doon, being limited tayo sa ating pag-iisip, it recognizes that humans have limited understanding and that God's perspective is all-encompassing. So talagang walang limitasyon yan. Lahat, sakop niyan. Ganun ka-powerful ang perspective ng Panginoon. Amen? Okay. Ang pamagat ng ating word ngayon ay above and beyond the mind of God. Ito, tanong ko po, have you ever tried to figure out what God is doing and felt completely lost pa rin? In our own journey, diba? We face confusion, struggles, and questions that seems to have no answers. Ano pa? You prayed, but the answer didn't come. You made plans, but they fell apart. Wala pa rin nangyari. You obeyed. Sumunod ka, kapatid, but the outcome still hurt. Saktan ka pa din. Sabi dito, in these moments, it's easy to feel like God has forgotten us. Oh, He doesn't understand what we're going through. No? Sa mga pinagdadaanan nating challenges, problema sa buhay, nakikita natin parang ang Diyos wala. No? Parang kinalimutan ako ng Diyos. Nasaan ang Diyos? No? Sabi doon, in Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Tayo po tayo lahat. Basahin po natin. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, we just thank you for your word today. Thank you that you are clear on what you have given us, Panginoon. We thank you, God, that your word changes us and it illuminates us. And your word indeed is alive and active. Lord God, we ask the Holy Spirit, Lord, to lead us and guide us and prepare us as we come in your word and in your presence, Lord God. We ask you, Lord, to touch our hearts, Lord, and open our minds and our hearts today. And let your word come to us and be rooted in our hearts so that we can apply it in every day in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Basahin natin sa Tagalog, no? Sa Tagalog, Biblia. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan. No? Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung papaanong langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen? Kapatid, kung babasahin niyo yung buong chapter 55, makikita niyo doon kung paano, no? Ang lahat ng mga ginagawa ng Panginoon, lahat ng kanyang nilalang, lahat ng kanyang mga ninais, ay may kabuluhan at may purpose. Amen? Lahat yan, magkakaugnay. Lahat yan, may purpose, may plano ang Panginoon. Sabi nga, kaya ngayong araw na to, ibabahagi ko sa inyo, mga kapatid, no? Bibigyan ko kayo ng life hack. Ng pointers, no? Ng mga perspective o mga pananaw ng Diyos na naaayon sa kanyang mga salita at pangako. No? At ibabahagi ko sa inyo kung ano ang mga dapat nating gawin, no? Para makita at maintindihan natin ang Diyos
kung papaano siya gumalaw sa buhay ng bawat tao. No? Sa buhay natin. No? Ready na ba kayo, kapatid? Amen. So, sabi doon, God's thoughts are above ours. Doon. His perspective is eternal. Walang hanggan. Sabi sa verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Diba? Kung iisipin mo, kapatid, kung illustrate ko, yung example na yan. Nakakita na ba kayo nung parada? Diba? Diba? Ang saya sa parada eh. Diba? Nakikita mo yung darating, no? Yung hanggang sa dumaan na siya sa harapan mo. So, yun. Pero ang Diyos, iba, kapatid. Ang nakita mo lang, yung una, yung mga pupunta. Yung mga dumaan sa harapan mo. Pero ang Diyos, iba. Ang nakakita niya, yung buong parada. Mula umpisa hanggang dulo. Hanggang sa matapos ito. Ganun kalawak, ganun ka-powerful ang pag-iisip. Ang ways ng Panginoon. Amen? Alam niya na. Di ba? Yung panganak mo pa lang, alam na ng Lord kung saan ka. No? Kung ano magiging trabaho mo. No? Sino magiging asawa mo, ilan magiging anak mo. No? Alam na ng Diyos ang buhay mo. No? Kung ikaw ba ay magpapatuloy, ikaw ba ay magsisilbi sa Kanya? No? Alam ng Diyos. No? Ang Diyos lang nakakaalam hanggang saan ang buhay natin. Amen? Sabi nga doon sa Psalm 139 verse 2, wala dyan. No? You know when I sit and when I rise. No? You perceive my thoughts from afar. Sa Tagalog, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. No? Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Diba? Ganun ka-powerful ang Panginoon. Upo ka, alam ng Diyos. Tatayo ka, alam ng Diyos. Matutulog ka, alam ng Diyos. No, even your hairs in your head are numbered. Sabi ng Diyos. Pinilang niya yan. Grabe. Brother Carly, hindi, tama ka pa rin. May hair ka pa rin dito, oh. So, di ba? Hindi, yung baby pa si Brother Gary, may hair yan. So, alam ng Diyos yan. So, wala tayong may tatago sa Panginoon, mga kapatid. Di ba nga, limitado lang tayo. Limitado lang ang kaisipan natin at kakayahan natin. Amen? Oh, saan tayo pupunta? Siyempre sa Panginoon, mas nakakaalam, nakakabatid, nakakaintindi, nakakapagbigay sa iyo ng blessing. Amen? No? No? Grabe, no? Ganun ka-powerful ang Panginoon. But still, no? Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Amen? Nang makita natin, yung talagang kagustuhan niya sa buhay natin. Amen? Gusto niyang mangyari at gawin mo sa buhay mo. No? Sabi doon, God's thoughts include His purpose, His timing, and His strategy. They are not random, ha? Hindi yan pinipili, kapatid. It's redeeming daw. No? Tinutubos tayo. No? Parang sinasagip tayo. No? Sa danger. Sa ano bang Tagalog ng danger? Panganib. Di ba? Sa panganib. Ganon. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon at tumaas, nagpanampalataya sa Panginoon, tinutubos niya. Inaalis niya sa panganib. Amen. Amen. Next. Sabi doon, ito yung point. No? God's ways are beyond our understanding. No, hindi natin kaya. Ang ways, ang wisdom ng Panginoon, talagang hindi natin kayang arukin. No? Kung ano yung mga plans niya, no, hindi natin kayang alamin pa yan. God's wisdom and understanding far exceed human comprehension. His plans and purpose are perfect. No? Even though we may not always understand them. So sa mga buhay natin, may mga nangyayari na hindi natin alam. Bakit nangyari? No? Pero hindi. Meron daw purpose.
ang Panginoon. No? Meron daw plan ang Panginoon kung bakit nangyayari ang mga bagay na iyan sa buhay natin. Pero hanggang makita mo ang Panginoon, makikita at makikita mo, kaya nangyari yon dahil mahal ka niya. Amen? Amen. The creation of the world. Ito yung pinaka-example natin magandang illustration, di ba? Sa Genesis 1, verse 2, sabi doon, ang lupa ay walang hugis. Di ba? O anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. No, grabe. So kaya niya, nilalang o ginawa ang langit at ang lupa, ang mundo. Di ba nakikita para sa atin lahat? No? Para makita ang glory ng Panginoon. No? Bakit nilalang niya? No? Ba't niya ginawa ito? Di ba? Gusto niya tayong i-bless. Gusto niya tayong magkaroon ng buhay na kasama siya. No? Bakit? No? Ang mundo, nilagyan niya ng mga kabundukan. Di ba? Ng mga yamang lupa. Yan. Yamang dagat. Di ba? Hindi natin alam. Pero, yun ay para sa ating lahat. No, hindi natin maintindihan, pero in the end, maintindihan natin na para pala sa ating lahat ito. No? Hindi natin talaga maaarok yung kakayahan o yung isip, yung ways ng Panginoon Diyos. God created the universe with a purpose, even though we may not always understand why He made these things the way He did. Diba? Yung ecosystem, no? Yung cycle nun, no? But merong kailangan, may predator, may prey, diba? Kailangan merong mamamatay dyan para mag-benefit to. Diba? Kailangan may halaman dito, may tubig doon. No, hindi natin alam eh. Yung cycle na yan eh. Pero ang Diyos alam, lahat yan ay may purpose sa buhay natin. No? Ang ipis, bakit andyan ang ipis? Dahil sa tsinelas. Di ba? Di ba? Walang ipis, wala tayong tsinelas. Joke lang. So the Bible reminds us that God's thoughts and plans are far beyond our ability to fully comprehend or predict. Di ba? The creation account, His wisdom is reflected in perfect harmony of creation, just as thoughts are higher than ours. No? Talagang lahat yan may purpose ang Panginoon. Lahat yan para sa atin, para sa ikakabuti, no? At ikakasaya ng buhay natin. Amen? Sa piling niya. Ito yung what we must do. Ito yung, ano yung gagawin natin para makita natin, no? Yung galaw, no? Ng Panginoon sa buhay natin. No? Para makita natin at maintindihan natin ang Panginoon. Unang-una, ito pala. Kailan mo na? Basahin natin ito. Sabi na? Ito. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. No? Lahat ng nakikita natin dito sa mundo, sa langit man o sa lupa, no? Even, no? Yung hindi natin nakikita at mga nakikita natin. Whether the thrones, yung mga kaharian, yung mga iba't ibang bansa, yung mga leaders nila, no? Rulers, authorities, all things have been created. Sabi doon, through Him and for Him. So lahat yan ginawa ng Diyos para sa Kanya. Amen? Dahil may purpose siya sa bawat isa. Kaya nangyayari yan.
Kaya may Bible, kapatid, may purpose ang Panginoon sa atin. Basahin natin ang Bible, no, para makita natin yung gustong gawin o mangyari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Okay. Sabi doon, what we must do, seek God's wisdom. No? Alamin natin yung wisdom ng Panginoon. No? Sabi doon, may ano lang. Yan. Una-una muna pala, trust in God's sovereignty. Una-una, trust God's sovereignty. Ibig sabihin, even when life is uncertain, trust that God's wisdom is greater than ours. No? Makapangyarihan siya. Sovereign God siya eh. No? Kaya kailangan, we must trust in God's sovereignty. Acknowledge that His perfect is broader and more complete than ours. No? Yung perspective, yung pananaw, yung nakikita ng Panginoon, yung pananaw ng Panginoon, mas malawak. No? Mas kumpleto. No? Parang ang kapangyarihan ng Diyos, parang nakikita ko parang lawak ng isang ocean. No? Ng sea. Ganun kalawak. Ganun kalalim. No? Yung kapangyarihan ng Diyos. No? Itong dagat na to, pwede itong, no? Di ba, pag may tsunami, di ba, pwedeng ma-wipe out niya lahat. Even yung tayo, mga tao. Ganun kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin ang lahat. No? Basta gusto niya. At ang gusto din ng Panginoon, nananalangin tayo. No? Nananalangin tayo sa bawat oras ng ating buhay. No? Kasi sovereign God siya eh. So kailangan natin bumaba. At alamin ang kanyang wisdom, ang kanyang ang kanyang katuwiran sa buhay natin. Gusto ng Panginoon yun. No? God invites all of us, all of the believers, to approach Him in prayer. No? Indicating that the values, their petitions, and desires to work through them. No? Church, keep on praying tayo. Sabi mo sa kapatid mo, keep on praying. God is good. He has a supreme power and authority over everything. No? Sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa ngayong araw na to, o sa mga nangyayari sa paligid natin, kailangan natin manalangin, kapatid. No? Hindi natin hawak ang lahat. God only knows. He is sovereign. No? He is powerful. Pag nasa Kanya tayo, safe tayo. Panalo tayo. Okay? Sabi doon? Okay. What we must do, seek God's wisdom. Ito na. Sabi doon, instead of relying on your limited understanding, no? Huwag tayong aasa, no? Sa ating sariling kakayahan, katalinuhan, no? Kapangyarihan, no? Kahit magkakaroon tayo ng problema. Amen ba? Talagang totoo. Di ba? Pag umasa tayo sa ating kakayahan, sarili nating katalinuhan, talagang nagkakagulo. No? Hindi umaayos yung buhay natin. Pero pag umasa tayo sa Panginoon, grabe. Pati yung katabi mo, nabibless. Amen? Church, we are called to seek God's wisdom in prayer and through His Word. No? Alam ng Diyos na hindi natin ito kaya. Pero dahil mahal tayo ng Diyos at sinisik natin siya, ang kanyang kaparaanan, ang kanyang wisdom, makakayanan natin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Sabi sa James chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault.
No, it will be given to you, sabi. Diba? James chapter 1 verse 5 encourage believers to ask God for wisdom when facing trials. Diba? Difficult situation. No? Emphasizing that God gives generously without finding fault. No, hindi ka pa niya sisisihin. No, walang makikita pang mali ang Panginoon sa iyo. Once na sinunod mo ang kanyang kagustuhan, no, ang kanyang salita. No? The importance of seeing the divine guidance and understanding in navigating life's challenges is assuring believers that God is willing to provide the wisdom needed para tayo ay mag-persevere at magkaroon tayo ng magandang desisyon sa buhay. So, yan yung power ng wisdom ng Panginoon. Diba? Pag dumadaan tayo sa buhay, sa challenges ng buhay natin, nagpapanik tayo, nawawala tayo sa isip natin, sa sarili natin. Kung ano-ano na lang nagagawa nating desisyon, kung ano-ano na lang nagagawa nating na hindi pala makakatulong sa problema natin. Pero with God's wisdom, may tatama natin. Kasi nga, remember, the right perspective, God's perspective, nakikita natin, ito yung perspektibo ng Panginoon. Ito yung kailangan nating gawin. Ito yung sabi sa kanyang salita. No? Ang gagawin mo na lang, sundin, di ba? At gawin at i-apply sa buhay mo, kapatid. No? Amen? So, para hindi tayo tuluyang malayo sa Diyos at ang kanyang plano at purpose sa buhay natin, kaya kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. So, paano paraan? Sa pagbabasa ng Biblia. No? Makikita natin doon ang wisdom ng Panginoon. Ang truths. No? Amen ba? Amen. Ito pa. Romans 12, chapter 2, verse, sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Diba? Church, huwag tayong pasilaw sa karunungan, kayamanan at kapangyarihan ng mundo. Amen? God calls all believers to actively reject the world's influence and embrace the transformed life through the renewal of their minds. No? Huwag tayong masyadong pasakop sa mundong ito. No? Maniwala ka, kapatid, di ka magtatagumpay. No? Gulo lang ang idudulot kapag ang nasa isip mo ay ang mga kamunduhang bagay. No? Kailangan ang Diyos, no, katuwiran ng Diyos, no, ang nasa sa atin. No? It encourages a shift from conforming to the worldly standings to being transformed by aligning one's thoughts and actions with God's will, di ba? Ultimately leading to a life that is pleasing to Him. Amen? Hallelujah. Next. Sabi doon, our limited perspective versus God infinite perspective. Muli, ang perspective ng tao, ang isip ng tao ay limitado lang. Pero ang Diyos, infinite. No? Talagang lahat nasasakupan ito. Sakop ng isip ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat. Diba? So sabi pa nga, our thoughts and actions are constrained. No? Limitado lang. Ng ano? Ng oras. No? Ng mga na-experience natin as circumstances na nangyayari sa buhay natin. But God's infinite perspective, no, sees everything. From an eternal perspective, He knows the end. Diba? From the beginning. Sabi nga, sa Isaiah, I make known that the end from the beginning, from the ancient times, what is still to come. Diba? I say my purpose will stand and I will do all that I please. So, mangyayari at mangyayari. Basta gusto ng Panginoon. No?
No? From the beginning and the end. Sabi nga. No? Sabi doon, it highlights that God has a plan from the beginning and nothing can thwart o makakahadlang sa layunin ng Diyos para matupad ang kanyang pangako, ang kanyang purpose doon. No, sabi nga, He is in control of all events and His will is always accomplished. No? Mangyayari at mangyayari yan basta sinabi ng Diyos. No? Sabi doon, di ba? God is omniscience. No? God knowing everything. Di ba? Alam ng Diyos ang lahat. Wala tayong may tatago. Kahit katiting lang, kapatid, na lihim. Lahat yan alam ng Diyos. Amen? Amen. Ano pa? Sa Isaiah 55, sabi doon, verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. No? Ang mga salita niya, no, lumalabas sa kanyang bibig, talagang may purpose yan, may kapangyarihan yan, kapatid. No? Hindi mababaliwala lahat yan. Mangyayari at mangyayari sa buhay natin yan. Mangyayari at mangyayari sa mundong ito ang kagustuhan ng Diyos. No? Sabi niyan, will accomplish what I desire, achieve the purpose for which I sent it. Kapatid, no? Kaya yung word na na-receive mo, kapatid, nangyayari na. Kasi nandito ka na eh. No? Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, no? Kitang-kita na, kapatid, dahil nandito ka. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? O palapakan naman natin ang Panginoon. No? The power and the effectiveness of God's spoken word. Sabi doon, assuring that it will always achieve what He intends. Itong verse na to, God's sovereignty and the certainty of His promises. No? Talagang pag pinangakuan ka ng Panginoon, pag sinabi niya talaga yan, matutupad. Ano man mangyari, matutupad yan. Kahit gaano pa yung katagal, God's timing is perfect. Di ba? Amen? Amen. Parang nanakot ako. Amen? Sorry, napalakas. Okay. What we must do again? Live by faith and not by sight. Alam na natin to mga kapatid, no? Ang tanong, ginagawa pa natin? No? Sa kasalukuyang panahon ngayon, ginagawa ba natin? No? Or umaasa tayo sa sarili pa rin nating kakayahan, katalinuhan, kapangyarihan, kayamanan. No? Kahit anong challenges na dumadaan sa buhay natin, kailangan natin, ito ay good or bad, kailangan natin patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Live by faith and not by sight. No? Kung ano yung nakikita natin, di ba? Ano ba yan? Clockwise o counterclockwise? Oh, clockwise. Hindi, sabi na iba, counter daw eh. So, di pa rin nagkakasundo, di ba? So, ganun. So, kailangan natin, ang pananampalataya natin, mas mataas kaysa dun sa nakikita natin. Amen? Di ba? Sabi dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi doon, for we live by faith, not by sight. No? God reminds us that we live by faith, not by sight. Sabi doon, when facing challenges, choose to trust God rather than ourselves. No? No, we overwhelmed by what we can see and understand. Talagang nagkakaroon ng chaos talaga sa buhay natin. Pag nakikita natin, ay naku, yun na naman, may nasagasaan na naman. Ito. Di ba? Ay, ano na naman, nakalimutan ko na naman. Uy, diyan ka na naman dumaan, sabi ng pulis. Di ba? Nakikita natin, chaos, kaguluhan talaga. Pag yun ang tinitignan natin. Kailangan nakatingin tayo sa Panginoon. No? Yung pananampalataya natin, kahit hirap na tayo sa buhay natin. No, ang pananampalataya natin, yun ang nagpapagaang ng buhay natin. No? So, we live by faith
and not by sight. Lord, kahit hirap na ako dito, Lord, para sa'yo to. No, ginagawa ko ito, Lord, para sa'yo. No? Alam ko, kasama kita sa challenges na to, sa problema na to, no? Sa pagsubok na to. Amen? Kopya? Kopya. Sabi yan. Ay ba doon? Sa Proverbs 16, verse 9, sabi doon, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Di ba, nakita mo na sa buhay natin, lahat tayo, puro plano, may organizer pa tayo, may mga libro pa tayo, di ba? Lahat pinaplano natin sa buhay natin. No? Kung saan tayo pupunta, magbabakasyon tayo, ganyan. No? Kahit wala pa rin budget, plano ko pa rin yan. Di ba? Pero ba't ganon? Hindi pa rin natutupad. O hindi pa rin nangyayari sa buhay natin. Di ba? Kasi nga, sabi doon, we have the capacity to think, to strategize, and set goals. We can make plans for our lives, careers, relationship, etc. Di ba? But the Lord determines His steps. Still, His will be done in our lives. Amen ba? No? Yung pa rin na matutupad. Yung kagustuhan ng Lord sa buhay mo. Yung pa rin na mangyayari. No? Itong daan pa rin na to ang gatahakin mo, kapatid. Itong pa rin daan na to na pinapakita na sa iyo ng Diyos, yun pa rin ang pupuntahan mo. Kahit paliko-liko yan or patalon-talon, paikot-ikot, yun pa rin. Mangyayari pa rin ang will ng Lord sa buhay mo. No? Mas maganda magplano kasama ang Panginoon. Amen? Tama ba? Okay ba yun? Simula ngayon, kailangan magplano tayo kasama natin ang Panginoon. No? Yung paliko-liko na yan, paikot-ikot na yan, dadali yan. Kasi kasama natin siya every step of it sa buhay natin. Amen? Mas masaya kasama ang Panginoon kaysa yung mga barkada nating kulang sa budget. Di ba? O walang budget. Si Lord, maraming budget yan. He provides. He bless. Pag nakita niya, ang puso mo talagang totoong sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. Ano pa? Submit to God's will. No? Kailangan natin, kailangan natin isubmit yung sarili natin. Yung mga kagustuhan natin. Isubmit natin sa Panginoon. No? Ang tama dito is yung kung ano yung kalooban mo. Panginoon, ang yun ang maghanap sa buhay ko. Even the prayers, yung prayer natin, di ba? Your will be done, Lord, sa buhay ko. Di lang sa buhay ko, sa buong mundo. Di ba? Sabi doon, sa Romans 8:28, sabi doon, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Sabi doon, acknowledge that God's plan may not always align with our desires, but it ultimately for our good. No? Nangyayari yan para sa kabutihan mo, Panginoon. Para sa kabutihan mo, kapatid. It doesn't guarantee a life without suffering. No? Wala naman talagang ng buhay ay madali lang. Hindi, dadaan ka talaga sa stages ng paghihirap, the challenges, problema. No? Patong-patong pa yan. No? But rather that God can use all your experiences to work towards a greater good. Di mo? Makikita niyo yung buong plano ng Diyos once na dumepende ka lang sa Kanya. Amen? No? That God can work even in the difficult or painful situation ng buhay mo, kapatid. The ultimate benefit of those who love Him and are the part of His plan ay yung makita, nasa pag-iingat ka ng Panginoong Diyos. No? Sabi doon, seek to align our will with His submitting to His direction. Sabi doon, number 2, God's ways are beyond ours. God's ways are beyond ours. His methods are unpredictable, no? Hindi talaga natin alam yung ways
yung kapamaraanan ng Panginoong Diyos. Kung bakit nangyayari itong mga to. No? It's unpredictable. No? Sabi doon, just because His ways is unfamiliar doesn't mean it's unfaithful. No? Kung yung nangyayari sa atin, di ba, hindi tayo sanay, hindi tayo pamilyar, hindi ibig sabihin nun, ang Diyos ay hindi faithful sa atin. No? God doesn't just want to change our situation, He wants to change us. No? Ang mahalaga yung being natin. Yun ang gustong makita ng Panginoon. Na yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo ngayon, your being. Di ba? Sabi, mas mahalaga ka sa Panginoon. Yung sa mga nangyayari na ganyan, na kaguluhan, no, sa buhay natin, sabi nga, parte yan ng buhay. No, kailangan mo yan mapagtagumpayan. No? Dahil dyan, imumold kita, aayusin kita. Dahil dyan, magiging maayos ka. Magiging mabuti ka. Kaya kailangan mong dumaan sa ganyang mga pagsubok. No? Remember that God is a sovereign God. He is powerful. No? Kailangan talaga nakafocus tayo sa Kanya. Yung relationship natin sa Kanya, buo pa din. So napakahalaga ng sitwasyon o ng being mo. Kasi pag nalampasan mo yan, sabi ng Panginoon, pag nalampasan mo yan, next level ka na. Grade 2 ka na. No, hindi ka na grade 1, grade 2, grade 3. Di ba? May kanya-kanyang level yan sa hirap ng buhay. So ito, pinaka-paborito nating biblical character, si Joseph, di ba? Pero God's plans are always higher and better. Di ba? Mas okay, mas masaya ang plano ng Diyos sa buhay natin. Yun ang matupad. Ito yung God's sovereign plan sa buhay ni Joseph. Diba? Sabi doon, yung konteksto nito from diba? Genesis 37 to 50 hanggang Genesis 50 to 20. Dumating nga dito, diba? Yung time na si Joseph ay binenta ng mga kapatid niya, no? Doon sa isang Egyptians ba yun? Egyptian? So yon, ang nangyari is, naging siya doon, naging slave siya doon, ng napakatagal na panahon. No? Pero, hindi niya naisip na inabandon na siya ng Diyos. No? Hindi niya inisip, kahit nahihirapan na siya kung ano-ano yung pinapagawa sa kanya doon, yung matindi yung suffering na ng kalagayan niya doon, no? Hindi pa rin siya sumuko. No? Umasa pa rin siya sa kalakasan, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi doon, no? Yung ways, pwede niyang gamitin yung kakanyahan niya, kapangyarihan niya, kalakasan niya, pero hindi niya ginawa yun. Mas kinuha niya yung kapangyarihan ng Diyos. No? Alam niya na, mas naiintindihan ako ng Diyos. Mas naiintindihan ng Diyos ang kalagayan ko. No? Kasi, mayroong pinapagawa. May purpose ang Diyos sa buhay ko. Kaya nangyayari itong mga to. No? Tapos pinakita ng Diyos. Di ba? Nung natapos na ang lahat ng paghihirap niya, naging ruler na siya ng Egypt, di ba? Nakita niya yung purpose ng Panginoon, kapatid. No? Kaya pala nang dumaan siya sa mga ganong pagsubok, suffering sa buhay niya, meron pala siyang isisave. No? Isisave niya yung pamilya niya. No? Nakita niyo yun? Yung napakalawak ng purpose ng Panginoon. Hindi alam ni Joseph na yun pala yung pinaparating o mangyayari sa buhay niya. No? Yung family niya and then yung buong nasyon. Kasi may darating na famine. Kagutuman in that time. No? Nakita mo yung purpose ng Panginoon, iba. Grabe. Para pangkalahatan.
No? Hindi siya sinave para sa sarili niya, hindi para sa pamilya niya, para sa nation, sa ibang tao. Amen? Sabi doon, Joseph lives is the perfect example how God's ways are far higher than ours. And we can trust that His plan is always greater even when we doesn't see it. Amen? Amen. So, ano pang gagawin natin? Kailangan natin gawin? Trust God's timing. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, trust God's timing. No? No? Sometimes we may question why things are happening or why they are taking longer than expected. No? Bakit ganon? No? Bakit yung mga pinagpipray ko, ang tagal-tagal dumating? No? Yung mga gusto ko, but hindi pa rin nangyayari. Ang tagal-tagal pa rin. Kaya kailangan natin magtiwala sa timing ng Panginoon. Lalo na, yung mga prayers natin, no? Kaya kailangan natin maghintay, kapatid. Sabi ito sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything, a season for every activity under the heavens. No? Life is characterized by a cycle and a specific times for different activities and experiences. So lahat mayroong katapusan. No? Lahat ay mayroong kanya-kanyang time, season sa buhay natin. Di ba? Yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Everything happens in its own time according to God's plan, and that is nothing is permanent. Walang permanent diyan. No? Kung ikaw ay nahihirapan, darating ang season mo, kapatid. Giginhawa ka naman. No? So sabi nga, ang buhay natin parang gulong. No? Minsan nasa ipap, minsan nasa ilalim. Sabi ng isang kapatid, ba't ganun? Sige ako nasa ilalim. Pero check mo, baka flat yung gulong mo. Di ba? Sabi. So, baka wala pa ang Lord sa buhay mo. No? So, kailangan mag-retire tayo. No? Palitan natin yung gulong natin para umikot ulit. Which is yung buhay na kasama ang Diyos. Amen? Di ba? Church, recognize that God's timing is perfect. No? And He works all things for good in His time. Di ba? Amen? Amen. Ano pang gagawin natin? Be patient and hopeful. Ito na, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, be patient and hopeful. Ano? Sabi doon, patient is a key. Is a key part of trusting God's higher ways. No? No? Maghintay ka lang, kapatid. Makikita mo rin yung sagot ng Panginoon. Yung galaw ng Panginoon sa buhay mo. No? And the reward is awesome. Di ba? Once na yan ay talagang you patiently and hopeful ka sa buhay at naghihintay ka talaga ng kasagutan sa Panginoon. Amen? Sabi nga dito, sa Romans chapter 8 verse 25, sabi doon, but if we hope for what we do not yet have, we wait it patiently. Kalma ka lang. Wait natin ang galaw ng Panginoon sa buhay natin, kapatid. Amen? So, Romans 8:25, sabi doon, encourages believers to wait patiently and with hope for the future glory, even when faced with present suffering. No? Kahit pinagdadaanan ka, kaya kailangan mo pa rin maghintay, kapatid, ng sagot at kilos ng Panginoon. Be patient in waiting and hopeful in the promise that God knows what's best sa buhay natin. Amen? Amen. Next, ito pa. Jeremiah 29:11. Grabe to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan, pangako yan sa bawat taong nagmamahal sa Panginoon. Ano? This message of hope, no? Sabi doon, and assurance in God's plan even during difficult times. It's a promise that God has a plan for our lives,
A plan that includes our well-being, no? With hope and our future. Kahit tayo ay nasa gitna ng matinding pagsubok sa ating buhay, may plano pa rin ang Panginoon para sa ating lahat. Ang plano niya, ibigyan ka ng magandang buhay, no? Ng magandang future. Dapat lang ay kasama mo siya sa buhay natin. Paulit-ulit yun. Kailangan kasama natin ang Panginoon para ma-receive natin yung mga pangako at plano niya sa buhay natin. Amen? Amen. Ito pa. God's Word is the guide to understand His ways. No? Para malaman natin yung wisdom, yung ways, yung kapamaraanan ng Diyos, kailangan natin ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ng Bible. No? Kailangan mabasa natin to, magawa natin to. May apply natin sa buhay natin. Di ba? God has revealed Himself to us through His Word. No? But His thoughts and ways are still beyond full human comprehension. No? However, through the Scriptures, we can understand His character and the purpose, and His purpose more clearly. No? Pag binasa natin ng Panginoon, mas makikita natin, no? No, ano ba yung kalagayan ng sitwasyon natin ngayon? Makikita natin, ano ba yung mga plano? Ano ba yung mga promise? No? Ano ba yung mga instructions ng Panginoon? Makikita natin sa Kanyang mga salita. Kaya sabi natin, kaya kailangan dapat we dive into Scriptures. No? Basahin natin ito. Unawain natin ito. No? Sa tulong ng banal na Espiritu, mauunawaan natin ito. No? Isik natin ang guide ng Holy Spirit para i-guide tayo at maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Diba? Dive into the Scripture regularly. Read and meditate on the Bible to grow in your understanding of God's nature, will, and purpose. Amen? Amen? Amen. Sabi nga dito, kailan lang narinig ko to eh. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. No? Sabi doon, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Church, God's word provides guidance and direction for believers, no? Illuminating their way through life's challenges and uncertainties. No? The Bible is a source of truth and wisdom that helps individuals make wise and godly decisions. No? Para hindi tayo malayo sa anumang kapahamakan, kailangan natin ng salita ng Diyos. Para alam natin yung direction natin. Kung saan niya tayo gustong pumunta, tahakin, na daan. No? Kailangan natin ang salita ng Panginoon. No? Yun nga yung compass natin eh. Di ba? Yun ang rule book ng bawat isa. So napakahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Obey God's instructions. Kailangan ino-obey natin o sinusunod natin yung instruction ng Diyos. Importante na pinapalo natin yung instruction niya. No? Sabi doon, obey God's instruction as we grow in understanding. We must obey God's command, even when they didn't immediate make sense. God's word provides guidance on how to live according to the higher ways. No? Yung biblical example na to, yung nakita ko sa Genesis ulit. Si Eva at Adan. No? Grabe. Wala ka nang magagawa, mahal mo na. Mga kapatid, no? Yung si Eva at Adam, yung the fall. No? Sabi doon, it refers to the critical moment when Adam and Eve disobeyed God's command, God's instruction. Ano ba yung instruction niya, mga kapatid? Di ba? Sabi, huwag kakain dun sa tree of the knowledge of good and evil. No? Yung disobedience nila resulted several significant changes sa buhay nila. No? Talagang, yung hindi nila sinunod yon, yung instruction ng Diyos na yon, lahat nag-fall. No? Damay-damay na to. Wala tayong magagawa.
Di ba? Sabi doon, yung physical mortality. Adam and Eve become mortal. No? Subject to physical death. Spiritual death. They were separated from God's presence. Experiencing spiritual death, di ba? Talagang nawala sila sa presensya ng Diyos. Physical and emotional suffering, pain in childbirth. No, si Abe. No, toil for Adam. No, talagang kailangan magpawis siya, paghirapan niya, magtrabaho siya para may makain sila. No, ganun ang mga nangyari when we don't obey the instruction of the Lord. Ito pa, expulsion from the Eden. No, they were banished. Inalis sila doon sa Garden of Eden. So, para magkaroon na losing their extremely pleasant and peaceful and life with the Lord. No, sa pangangalaga ng Panginoon. No, nalapit sila sa danger. No? Sa pangangalaga ng Diyos, nawala sila. Ito yung sa atin, impact of humanity. The consequence of the fall are believed to extend all of humanity, leading to state of sin and separation from God. Yun ang naging impact nung hindi sinunod yung instruction ng Panginoon. Kaya napaka-importante na sinusunod natin yung instruction niya. Kasi doon natin makikita kung ano yung talaga, kung ano yung magiging plan or purpose ng Panginoon, kung bakit niya binigay ang instruction na yan. So sabi, sa Luke 11:28, Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice." No? True blessedness comes from hearing and obeying God's word and applying it in our daily lives. So napaka-importante talagang sumunod sa Panginoon. Araw-araw sa buhay natin. No? Para ma-bless tayo, ma-bless yung mga taong nakapalibot sa atin. So, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Amen? Number 3, ito na. Trusting the mind of God. No? Trusting the mind of God. Sabi doon, even when it doesn't make sense, kahit di mo na maintindihan ang nangyayari, we need to trust the mind of God. Huwag tayo magtiwala, di ba? Kanina, sa isip natin, sa isip ng tao, no? Magtiwala tayo sa isip ng Panginoon. Sabi doon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Diba? Isaiah 55, verse 8, verse 9. Tandaan natin yan, kapatid. Humility in our relationship with God. Sabi doon, napaka-importante niyan. Acknowledge that our understanding is limited. And God's wisdom are far superior. This should lead us to a posture of humility. So kailangan magpababa tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon. No? Huwag tayong nagmamataas sa Panginoon. Kasi yun ang desisyon na ikakapahamak natin, kapatid. Nakita ko sa biblical sa Bible, nakita ko yung buhay ni Job. No? Yung Job story, yung Job 38:41 to Job 42:6. Basahin niyo yan, kapatid. Mariremind kayo ulit na kailangan natin maging humble sa buhay natin. Ibaba natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon. Kasi yun nangyari kay Job. Di ba, alam niyo naman, talagang lahat, no? Na ginawa na lahat ng paghihirap, no? Naranasan niya. Sabi doon, suffered extreme loss and pain. He didn't understand why he's enduring such hardship. No? And his friends assumed it was because of her sin. No? Di ba, sa kwento ni Job, yung mga kaibigan niya, kaya nangyayari yun kay Job, kasi nga dahil sa kanyang kasalanan. Pero hindi. Job demanded an explanation from God. So sinabihan niya, kausap niya ang Diyos. No? Grabe si Job, kausap niya ang Diyos, oh. No? He demanded an explanation sa Panginoon. Bakit ba nangyayari
yung sufferings na to, namatayan ako ng mahal ko sa buhay, nagkasakit ako, nawala yung mga ari-arian ko, lahat nawala sa akin. No? Meron ako, yung leprosy niya, no? Talagang naano ako doon, yung sa kwento, yung shell, yun yung pinangkakayod niya doon sa sugat niya para mawala. No? Para mawala lang yun. Ganun kasakit yung nangyayari kay Job. Pero, tinanong niya ang Panginoon, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Pero, sinagot siya ng Diyos. Kapatid, sa 38:41, sinagot siya ng Diyos. Kaya lang, ang daming sinabi sa kanya ng Diyos hanggat hindi niya na maintindihan. No? Gaano kalawak, gaano kalaki, yung karagatan. At kinausap si Job, may bagyo pang kasama. No, kapatid? No, gusto bang kausapin ng Diyos na may bagyo pa? Kinausap ako ng Diyos. Ni Lord kagabi lang. No? Pero, talagang no? Si Job, talagang gusto niya maintindihan kung bakit nangyari to. No? So, to cut the long story short, ang sabi doon, nagkaroon ng vindication. God's vindication. No, vindicated na si Job. Naintindihan niya kung bakit nangyari sa buhay niya. God finally speaks to Job, revealing His power and wisdom, and Job repents for his doubts. So nagrepent si Job, nagpakabumbaba siya, humility, he humbled himself sa Panginoon. So yun, na-restore yung lahat ng nawala kay Job, yung health niya, yung wealth niya, yung statue niya sa buhay, lahat yun, binalik ng Panginoon. Ganoon ka-powerful ang Panginoon. Once nakita mo ang will ng Panginoon sa buhay mo, no? Job's experience shows that God's wisdom transcends human understanding, dahil sabi doon sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Amen? Humble ourselves before God. Kaya napakahalaga niyan. Humble ourselves before God. Embrace a heart of humility, recognizing our limitations and submitting to God's greater wisdom. Sabi sa James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. Siya lang makakapag-angat sa iyo, kapatid. Wala nang iba. Totoo kang inangat ng Panginoon sa buhay mo. Pag ang Panginoon ang nag-angat sa buhay mo, totoong champion ka, kapatid. Amen? Sabi pa, Romans chapter 3, verse 23 to 24, for all have sinned and fall short for the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Kailangan mo lang, kapatid, si Jesus Christ. Kailangan mo ang kapangyarihan ni Jesus Christ, kapatid. Diba? This verse is called to acknowledge our dependence of God, recognize our sinfulness, and seek His grace. Sabi doon. It's about prioritizing God's will over our own and recognizing that true elevation comes from Him. No? The importance of humility in the certain life and the Christian life and promises that God will exalt those who demonstrate it. No? Pag nakikita talaga ng Panginoon, nakarapat-dapat ka na nagpapakumbaba ka, itataas ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Next, admit our need for God. So sa panahon na yun, kailangan natin talaga ang Panginoon. No, wala tayong ibang matatagpuhan kundi ang Panginoon lamang. Sabi doon, di ba? Admit our need for God regularly. Remind ourselves that we need God's help to navigate life's challenges. Kailangan natin ng Panginoon. Sa lahat ng pinagdadaan natin, paghihirap, no, problema, no, challenges, saan man yan, sa trabaho man yan, sa buhay natin, sa relationship natin, kailangan natin ang Panginoon na gumalaw sa buhay natin. See His guidance through prayer and dependence on His understanding. So, through prayer talaga, no, makikita natin yung galaw ng Panginoon. Makikita na, andito kasi kailangan natin ng prayer sa buhay natin eh. Doon kasi natin makikita ang sagot. Maririnig ang sagot ng Panginoon sa panalangin natin. At nakikita ng Panginoon na talagang sinisik mo siya, no, na kailangan natin siya kasi nananalangin ka at nananampalataya ka sa Kanya. Amen?
Amen. Ito pa. Philippians chapter 4 verse 19, sabi doon, and my God will meet all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. No? Amen. No? Church, believers that God will provide for all. No? Then their needs according to His abundant riches in glory through Christ Jesus yan. No, this promise, God's sovereignty and His faithfulness, meeting our needs, no, every o daily, no, material and spiritual, ibinibigay sa atin ng Diyos yan. No, ito ay message of comfort and encouragement, reminding all believers that they are not alone and that God invested in our being. Amen? Trust in God's unseen purpose. Sabi doon, learn to trust in the unseen. No? We may not always see or understand what God is doing, but we can trust that He has a higher purpose that will ultimately lead to our good and for His glory. Amen? Sabi pa doon sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make our path straight. No? Sabi doon. Church, it emphasized the importance of trusting in God's guidance rather than relying on our own understanding. No, it encouraged us, all the believers, to acknowledge God in all aspects of their lives, believing that we will lead them on the right path. No? Talagang pag nagtiwala tayo sa Panginoon, no? Dadalhin tayo niya sa tamang daan. No? Sa straight na daan na patungo sa Kanya, sa patungo sa tagumpay sa buhay natin. Amen? Okay. Ito pa. Remember God's past faithfulness. So kailangan, kapatid, binabalikan natin, no? Yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Yung mga goodness and faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Dapat nire-remember natin yun. No, reflect on the times in your life where you've seen God's faithfulness. No, remembering His past actions help you to trust His future plan. No, talagang pag sinasariwa mo yon, ganun pala ako sinagip ng Panginoon. Dati ganito, lugmok ako, pero dahil sa panampalataya ko, pagtitiwala ko sa Panginoon, no, nangyari sa akin to, nagtagumpay ako. Amen? Ano pa? Sabi dito, sa Psalm 77 verse 11 to 12, basahin natin lahat. 1, 2, 3. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles. I will consider all your works and meditate on all. No? Amen. No, remembering and reflecting on God's past actions and works, especially His miracles and mighty deeds. No? As way to find comfort and strength during the times of trouble. Amen? Muli, sabi natin basahin, God's thoughts are higher. His ways are better. His love is deeper. And His plan is greater. Kapatid, ito, pangako sa mga patuloy na nagmamahal sa Panginoon. Kahit gaanong kahirap ng buhay, pinagdadaanan natin, Panginoon, kapit lang tayo sa Panginoon. Ito yung pangako niya sa tunay na nagmamahal sa Kanya. Sabi diyon, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love God. Amen? No, essentially, this verse emphasizes that God has amazing things for those who love Him. And these things are beyond human perspective and comprehension until revealed it by God. No? Sa mga nagmamahal sa Kanya, sabi doon, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig, no? Hindi pa natin
nai-imagine, no? Kung ano yung pine-prepare ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Take note sa mga nagmamahal lamang sa Kanya at patuloy na nagmamahal sa Kanya. Amen? These blessings are specifically for those who love God, indicating personal relationship with Him as the means to access these divine revelations. No? This verse speaks to the vastness and wonders of God's plans, which are far greater than anything human being could ever imagine or discover on their own. Friends, Isaiah 55 verse 8, verse 9 reminds us that we are not meant to understand everything about God's ways, but we are called to trust in His wisdom and sovereignty. By submitting to His will, living by faith, seeking His word, and being humble, we can find peace and confidence in the knowledge that God's ways are always higher, better, and more perfect than our own. Sir, challenge lang kapatid. Church, what area of your life you're struggling to understand right now? Where was God's way confused or disappointed you? No? Church, bring it to Him today. Not with demands for explanation, but with heart ready to trust His higher thoughts. Hallelujah. Sabi nga, pangako niya, God sees what we can't. He knows what we don't. He's working in ways always understand. But He is always faithful. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Let's worship Him with, not because we always understand Him, but because He's always worthy. Amen?